Alright, so for today, pakita ko sa inyo papaano mag-work itong simple accounting system ko kung ang nature ng business mo, services. For example, isa kang freelancer, doctor, engineer, lawyer, um, i-record natin yung transactions dito via Excel. And then, once we're done recording yung transactions dito, pwede nyo siyang i-transfer dun sa manual books of accounts nyo sa cash receipts journal, cash disbursements journal, general journal, tsaka sa ledger. So, okay I'll show you sample transactions, okay? For example, kung ikaw ay halimbawang, ang scenario natin would be, for example, isa kang doktor, okay? Yung mga nag-i-issue ng resibo, okay? So, of course, ang umpisa ng recording ng transactions would be when you issue an invoice, okay? Tapos, pwede rin to, kunwari freelancer ka, pwedeng sabihin natin na kung naka-receive ka na ng sweldo mo or yung bayad sa'yo, of course, dito mo siya i-record sa cash receipts journal kasi dito siya mag-start, okay? So, sabihin natin, doctor ka, engineer ka, basta anything na service-related, tapos nag-issue ka ng resibo, ang recording niya would be sa cash receipts journal. Okay? For demonstration purposes, simplify natin. For example, we'll start sa month of January. Okay? January. Tapos, you put your customer dyan, diba? So, Jane Doe. Okay? Tapos, you issue dyan, nag-issue ka na invoice number 1, ang binil mo siya, tapos binayaran ka niya, halimbawa, ng 100,000. This is just a sample, ha. Tapos, next mo, ginamit ka ng invoice, ganun naman, kay John Doe. Okay. So, 150,000. Alright? Tapos, sabihin natin kay, invoice number 3, kanino kay Shirley. Shirley K. Bawa, 200,000. Sample ito So, may cash receipts tayo because, nire-record natin dito yung, mga natanggap mong cash for the period of January. Okay? So, as cash received, dito mo siya ilalagay. So, talaga ang normal flow ng transaction is from the invoice, from the original document, goes to sub-recording sa books. Okay? Ang recording niya, pwedeng magpunta yan sa cash receipts journal or sa general journal. Okay, case to case to So, this is just a sample. So, here, naka-auto-populate na siya na ang total na naresibuhan mo, lagyan natin ito ng January 3, January 7, at 10. January lang ganyan. Ang total mo naresibuhan is 450,000. Siyempre, normally, because nauna yung nagkaroon ng transaction, diba? Tapos eventually, marirealize mo kailangan mo na mag-register sa BIR, sa DTI. So, the normal course that happen is, minsan nahuhuli yun. So, nauuna tong, meron ka ng, na-startan mo na yung business. So, ito yung, i-formalize mo siya. So, at least meron ka ng amount for cash receipts, iwanan natin siya dyan, 450. So, itong cash receipts na yan, mag-flow itong entry na to dito sa, ilalagay ko ito sa general journal, okay? So, entry dito, kita ko lang sa inyo, would be, if you will notice, ang entry dito would be, cash, tapos, professional fees. Tingnan natin kung ano nakalagay dito. Professional fees, okay? Cash, tapos professional fees. So, let's see. Ito, cash, professional fees. So, ito, ang gagawin natin is ililink natin. Okay? If you will notice, parang nakalink siya dito sa isang lines, pero si RJ, pero E6. Kasi ito yung ginawang una example. But, of course, pag ito total mo siya, i-relink mo. Okay? Kaya ito, i-relink mo siya. Okay, pag relink mo doon, case to case, kung hindi, ang assumption dito kasi, normally,
yung normal course of business. Halimbawa silang nagbigay sa'yo ng tinatawag na Form 2307. Ito kasi yung withholdan ka eh. Merong mga instances na pag nagbayad sa'yo, yung iba mag-withhold, yung iba hindi nila alam yung rule, so hindi sila mag-withhold. So, kukunin mo talaga as is yan. Pero kung halimbawang nag-withhold sila, alright, for example, ang withhold dito, sabihin na natin, 10% niya would be 10,000. Withhold siya ng 10,000. At ang maglalagay ka rito, withholding. Diyan, maglalagay ka ng withholding. So, ang mangyayari dito, ang natanggap mo is, tapos ito yung total cash. Pwedeng ganito eh. Ang talaga na-receive mo is 90,000. So, ito naman isasabihin natin, hindi siya nag-withhold. Okay? Hindi siya nag-withhold. So, 150, 200. So, ito total natin. Kung ito total natin yan. So, at least you would know ha. May instances kasi hindi nag-withhold kaya ginamit natin to. Pero for purpose na may nag-withhold sa inyo, ito total nyo yan. Okay, 440. Yan ang ililink nyo dito. Okay, pinakita ko. So, yun ang kasi yun ang actual cash yung natanggap, 440, right? So, i-relink nyo yan. Okay? 440. Tapos, yung withholding na ito, total nyo rin yan. Okay, makita nyo. Okay. So, ang total nito, professional fees, it has to be 450. Okay? Pag pansinin nyo, dapat 0 to. Okay? Dapat ang debit and credit pareho. Tapos ang total. Pag inad mo yan, dapat yung total nun. Tapos pag kinuha mo yung checking, dapat 0 yan. So, that's how it works. So, pinakita ko. Tatanong nyo, anong ang i-invoicean? Okay. Ang i-invoicean mo would still be 100. Kung mag-i-invoice ka, 100. Alright. Bakit 100? Eh, binabasan ka nga ng 10,000. Kasi sa 100, yan talaga i-recognize mo revenue. Kasi yung 10,000, binigay niya sa'yo yung 2307. Ang cash lang na-receive mo is 90. So, dapat, pag inabutan mo sila ng invoice na 100, may kasamang 2307. Okay? Yun yung ibig sabihin ng 2307. Nag-withhold sila sa'yo, tapos yung 2307 na yun, kung yung amount na nakasulat doon, yun ang i-remit nila sa BIR. Kasi gagamitin mo tong 10,000 na to as a reduction pa nagbayad ka ng tax quarter end, okay? Or even annual. Alright? So, itong withholding na to is also, ito yung tinatawag natin 2307. Okay? So, I hope it's clear. Kasi may instances, kaya nilagay akong example dito, hindi nag-withhold. Pero kung nag-withhold sila, so meron tayong meron tayong ganitong header. At least pinakita ko paano siya i-connect. Alright? Now, ang nangyari naman, because nagkaroon ka ng business, syempre late ang registration mo and all that, ito yung mga posible na incur mo mga expenses. So, ang cash purchase journal, diyan naman nilalagay lahat yung mga disbursements. Okay, mga disbursements mo. For example, nagpagkasulina ka, bumili ka ng libro, yung 4 na libro, cash receipts, cash disbursement, general ledger, general journal, tapos bumili ka rin ng receipts, printing of invoices, tsaka yung books. Okay? Sabihin na lang natin 1.5. Pero I think, yung resibo pa lang is, pag 10 book, that's 1.5. Siyempre, iba naman yun sa libro. Siguro, I think around 40 pesos. 40 times 4, around 160. Pero ilagay na lang natin for 1.5, ha? Tapos, siyempre, nagpa-register ka sa DTI, 500. Tapos, lagay natin dito na DTI registration. Tapos, siyempre, kung yung sa core mo naman, sabihin natin January 25. O, January 30 na rin. 2024. Yung, dito naman yung sa BIR, because of yung sa doc stamps. Diba? Nagbayad ka ng 30 pesos. Yan. Alright? So, ito naman, ang gagawin mo,
tignan natin dito anong pwede natin kunin na dito permits and licenses. So, pwede natin diyang i-leave, i-plus natin permits and licenses. Ito kasi ang account code. Pag ganyan, mag-a-add kayo plus. Tapos, papahin yung account code nito. And then, just copy this amount. Alright. So, paano naman? How does this work? So, sinulat ko lang ha. So, syempre, kung ano man yung reference ng doc stamp, sulat nyo dyan. Tapos, yung DTI number nyo. Pwede din ganun, OR or reference number. So, ito ang gagawin nyo. Of course, nakalista sa to sa cash payments journal. Okay, if you will notice here, balik ako rito If you will notice here, ito, kung ano ang nakasulat kasi sa cash receipts journal dito, siya ang lilista nyo doon sa cash receipts book nyo. Okay? Since ililista nyo siya sa cash receipts book nyo, kulayan nyo muna to. Kasi lahat naman ng naka sa general journal na walang kulay, kasi yan ang ita-transfer nyo sa general journal books nyo. O kaya, yun, general journal book. So, ito, kinulayan ko because ito ay nailista mo na sa cash receipts book. Pag nilista mo siya sa cash receipts book, tapos nilista mo sa general journal, doble-doble na yun. So, once lang ang recording. Later ko ipapakita bakit nakalista yan dyan. Okay? Kasi, lahat ng mga narito is malilift, makaka-create ng trial balance. Okay? To help us in coming up with the financial. So, yan yun. Alright? So, ito naman, sa cash purchase journal, isa-isahin naman natin. Ito rin lahat ng nilista mo dyan, yan ang isusulat mo sa cash payments journal or cash disbursements journal. Yun yung another term yun. Yan. Alright? So, isa-isahin natin. Ito naman gas, okay? Punta tayo dito sa 01 kasi January So, 1,430. So, hanapin natin. Okay? Gas and fuel, ayan. Click mo yung plus, tapos, pwede dito. Tapos, yun. Dapat equal lang siya 1,430. Ano yung next? Pag-print naman, so supplies and packaging, 1,500. Dito tayo pupunta ulit. 1,500. Pwedeng supplies expense. So, iba-iba, no? Supplies expense. Ito. Okay. Then dito, add yan. Next is yung registration ng books mo sa DTI. Lagay mo siya dito sa taxes and licenses, pero taxes and licenses, yung mga permits and other permits plus. Pero remember, permits and licenses, sige, i-plus natin yan. Copy natin dito. Okay. Tapos i-add, i-plus mo lang yan dito. Pwede rin dyan, plus, kung hindi naman naka-add. Kasi yan yun. Cash. Next is yung binayaran mo kay BIR sa doc stamps. So, sa doc stamps, ay ito, sabi ko, the record payment of, licenses. Pwede rin kasi itong DST, tapos, licenses. So, pag ganun, what you could do, plus mo yan, cash payments, i-plus mo yan, tapos i-plus mo yan. So, 530. Ito naman, kung ano yung debit, i-copy mo na lang. So, ganun siya. So, from time to time, titingnan nyo. Ayan. Now, since ito ay na-record, nasa cash purchase journal siya, kulayan nyo. Ay, ito pala yung sa DTI. Sorry. I-plus ko dito. Meron pala siyang sarili. Ito yung sa DST. Ayan. Ayan. So, may kulay ha. So, lahat ng may kulay dito, so, lahat ng may kulay dyan, no need for you to copy sa general journal. Ang ika-copy nyo lahat, ito. Kung ano nandito sa cash receipts, copy nyo sa cash receipts book nyo. Ito ng cash purchases journal, dito naman, itong nandito, i-copy nyo doon. Tapos, yung nandito naman, yung general journal, yung sabihin natin, sa general journal book nyo, kung ano yung nakasuot dito na walang kulay, yun ang kukopihin nyo doon. Okay? Ituloy natin. So, sabihin natin na nag-infuse ka ng cash doon sa business. Siyempre, pinalakad mo yung mga
dokumento mo. Sabihin natin, all in all, nagbigay ka ng initial capital na 10,000 dyan. Cash in bank, tapos pangalan mo. Yan. Hindi naman yan every month, pero syempre, nagsiset up tayo. Tapos, sabihin natin na, for example, you're a doctor or meron kang, or pinalakad mo, yung sa DTI, sa BIR, ganun. Sabihin natin na pinalakad mo siya. Pwedeng binayaran mo siya ng 5,000. Okay? Yan. Debit, direct labor, or pwedeng dito mo siya ilagay, direct labor contractor or cash in bank. Pero, wait, sorry ha. We'll use this one. If you were going to check, nakita ko siya, direct labor pala siya, dapat related siya dun sa business mo. So, this, ang pwede rito, for example, doctor ka, tapos meron kang secretary, pwede mo siya ilagay dito. Pero yung sa pagpapalakad ng dokumento mo, parang one-time transaction, meron siya dito kasi sa chart of accounts natin na contractor fees. O pwede natin sabihin na contractor fees, ito mo kasi direct labor. Pwedeng ganun eh. Or, kasi professional fees, pwede kasi ito service income. Diba? Professional fees or service income. Para hindi nakakalito. Ang chart of accounts can be tweaked. Okay? Para ipinapakita ko sa inyo na hindi to parang cookie cutter. So, ito is can be tweaked. Yan. Para hindi ka malito. So, ito pwede itong contractor fees or pwede itong professional fees, okay? Kung ano yung gusto nyong gamitin. At least na sabi ko sa inyo na pinapakita ko na pwede itong mag-change. Pwedeng mag-update, okay? So, ito yung example ko is, halimbawa, ito nung isa, meron kang halimbawang ELF na, for example, doctor ka, meron kang pinabayarang secretary, pwede yung ilagay direct labor, contractor, tapos cash in bank. Pero example ko kanina, pinalakad mo halimbawa itong mga dokumento mo, tapos one time lang siya, meron siya ditong pwede mong gamitin na to record payment to professional fees third party. For example, sabihin natin 3,000. Okay? Yan. So, ito yung one time. Ito naman yung recurring. Kaya nakalagay dito yung direct labor. Saan ba yun? Ayan, direct labor contractor, just to highlight. Alright? Tapos next, sabihin natin because you need, of course, ano bang gusto sa hindi gumagamit ng laptop. Siyempre, bibili ka halimbawa ng laptop. Sabihin natin you buy it for 24,000. Okay? Tapos, hindi mo muna ginamit yung accounts payable. So, sabihin natin 24,000. Wait. Hold on. Nag-cash ka, tapos ng 10,000. Pero ito, sabihin natin, okay, bumili ka ng laptop, 24,000. Alright? Ngayon, ang laptop, kasi dine-depreciate yan. So, I have here a lapsing schedule na you can put here, 24,000. Okay? Tapos, sabihin natin na iisip mo 2 years yung laptop sa'yo. Kung 3 years, gawin mo itong 36. Kung 2 years, 24. For purposes for discussion, ginawa ko muna siyang 24, ha? Para, bilog yung depreciation. Kasi pag ginawa ko yung 36, wacky eh. Okay? Gawin ko muna siyang 24. But if you like to make it 36, up to you. Kung sa tingin mo tatanggal sa'yo yung laptop mo ng 3 years, okay lang. Kung tatagal ang laptop sa'yo ng 5 years, edi gawin mo siyang, gawin mo siyang 60. Diba? 5 years eh. Pati ko 400 lang. But up to you. Okay? So, yan. At least, ginawan ko to ng lapsing schedule. Just have to increase. Depende kung ano yung gusto ng term ng life ng laptop mo. Tapos, naka-link yan sa depreciation, sa income statement, at sa balance sheet. Okay? Next. Yon. So, for month of January, assuming binili mo ito first day of your work. So, depreciate mo siya. But be sure lahat yung invoices nakapangalan sa'yo. So, ito, depreciation, you just have to go to FF. Ito, yung depreciation. Yan. Alright? Tapos, what's next? Later itong percentage tax. Provision, later na rin yan. Income tax, later yan. Okay. Okay. Assuming, okay, sabihin natin, January, there are instances na, like for example, isa kang
nag-perform ka ng service, pero hindi ka naman binayaran. So, kung hindi ka binayaran, you have to record that revenue. Kaya meron kang accounts receivable. Sabihin na natin 10,000. Bakit ko to nilagay? Kasi si BIR, yung recording ng revenue, pag nag-report ka ng revenue mo for the quarter, is not based on cash. Accrual basis. So, ano ba ibig sabihin ng accrual? Ang accrual ibig sabihin, na-perform mo na yung service, but payment has not been received. Alright? So, sa case mo, kung ikaw yung nag-perform ng service, meron ka tinatawag yan debit, yung AR, credit, yung service revenue. Diba? Yung nga, service revenue. Alright? Pero sa side naman na sisingilin mo, ay ide-debit niya dyan would be yung professional expense mo. Tapos, i-credit niya dyan yung accounts payable sa iyo. Yun yung sa kanya. Okay? So, dapat yan may recording na tinatawag. Alright? So, tapos halimbawa, niregister mo yung business mo sa munisipyo. Sabihin lang natin to, sample lang to. Kunwari, 1.5. Yan. Alright? Tingnan natin kung nag-work. So, titignan mo to na dapat walang zero yan. So, ito naman, so kung sinabi ko, ang cash receipts, lahat ng sinulat mo, ilalagay mo doon sa cash receipts book, cash purchases, ito ilalagay mo rin doon. Sa general journal, yung mga entries na hindi galing sa dalawang libro, na hindi natin kinulayan, yan yung kukopihin mo, ilalagay mo sa general journal. Okay? Now, next, anong gagawin mo? After ng general journal, lahat ng entries mo dito, okay, dapat yan ay nasa tinatawag na general ledger o tinatawag tong book of final entry. So, isa-isahin natin, ha? So, ito, for example, ito yung sample ng general ledger. Kasi kung ano rin yung nakalista mo dito, siya rin yung kukopy mo sa general ledger. Pag bubuksan mo yung general ledger, meron talagang ganitong columns yan, eh. Okay? So, ilalapit ko lang po. Yan, lapit ko lang siya sa general ledger. O, dito na parang mas maganda. So, ito, sabi rito, to record initial capital. So, ito, cash in bank. Ito, kakapin natin yan. Control C. Diba naka-debit? O, dito mo siya ilalagay. Tapos, kapihin mo to. Ikaw na bahala maglagay ng date, ha? Kung anong date yan. Siyempre, ayan. Debit. Ito. Next. Ano pa yung nakita natin dito? The record registration sa DTI. Control C. Ito mo siya ilalagay. Tapos, credits to. I-plus mo siya dito. Okay? Tapos, next, what's next? Ito naman, third-party contractor yung nag-hire ka. Copy mo to. Control C. So, this is applicable for mga doctors or basta meron kayong ELF na hinire. Dito nyo siya ilagay. There. Tapos, sabi niya dito, the record payment of DST. Control C. What's next? May checking time gagawin. Makikita nyo. Record professional fees. Yung nakatanggap ka. 40. Dito yan eh. Debit, right? Tapos, nagbili ka ng invoices ng libro. Yung resibo. Tapos, nagpagasolina ka. Tapos, bumili ka ng laptop. Next. Nagbayad ka sa third party, pinalakad mo itong
tayo ng business mo, 2,000. Next. Business permit. Ay. Okay. Alright. So, lumalabas dito, debit. Ito yun debit side. Less credit. So, ang total cash balance mo should be at the end of the period, sabihin natin 130 to, is 413. Sabihin mo, tama ba? So, ang checking mo ito. 413043. Yun. Okay, balance ka. Pwede mo lagay ng okay. So, diba? Next. Ito yung, actually, dito, ganito talaga yung workflow Magre-record ka sa cash receipts, magre-record ka sa cash disbursements, magre-record ka sa general journal. Tapos, lahat yon magpo-flow siya dapat sa general ledger. Ito yung general ledger. So, itong general ledger naman na to, ito naman dapat yung mapupunta doon sa financial statements mo. Assuming wala kang tinatawag na adjusting entries. Ayoko na masyadong i-elaborate yun. For simplicity, wala ka na adjusting entries. Ito na yung pipick upin mo. So, ito dapat, ang ideally is, siya yung ililink mo dito. Kung cash to, 100, 110, pupunta ka sa balance sheet, hahanapin mo siya dito. I-link mo na siya dyan. Okay? So, ilalagay mo siya dito. Plus, dapat ito. If you will notice, kasi, bakit naka-413? Kasi pag nakita ko na rin lang naman siyang bangga, doon ko siya papapick up. Kunwari, itong general ledger ko, bangga naman siya. So, ang ginawa ko, pwede ko siyang, kasi naka-formula yan Okay? Pero pwede rin na ililink ko siya dito. Yan. Kasi bangga naman. Alright? Now, next. Ano yung next? Dito. Yung next na account title, kung titingin ka dun sa journal, sa chart of accounts, it's AR, right? Okay. AR. So, 100, 200. Punta ka dito. 100, 200. So, to record, ito. Diba, remember, meron tayo rito may pinerform ka pero hindi nga ikaw binayaran. So, accrual method yan, right? So, re-record mo to, accounts receivable. So, punta ka sa 100, 200, yung ginawa mo, yun nga, to record, tapos debit natin yung AR dito. Alright? So, ito naman, total balance for January, tingnan mo kung bangga ka ba rito. Okay, bangga ka. So, we go here, sinin mo, at andito siya. Okay? Alright, teka, hindi pa, okay, next. Ano yung next? What's the next chart of accounts natin? Yung tinatawag na, tingnan natin dito. Inventories, wala. May instances na pwede magka-inventories if in case, what do you call this? May side hustle ka, nagbibenta ka ng, for example, doctor ka, meron kang what do you call this? Meron kang medicines na binibenta sa patients, so may papasok na inventories yan. And it would fall under other income. Ito naman, creditable withholding tax. So, 100, 400. Yan. So, what you'll do, you just have keep on adding. So, ito naman, in particulars, remember, meron to. Nag-withhold siya ng 10,000. Ito yun, ito, record professional fees. Ilalagay mo dito yung 10,000. Right, meron siya dyan. So, tingnan mo kung meron siya dito. 100. Okay, meron, di ba? Kaya nagawin mo. Tapos, sa balance sheet, meron din ba siyang creditable withholding tax? Wala. So, ang gagawin mo, ipa-plus mo yan. Ililink mo siya dito. Okay? Balance na. Hindi pa tayo tapos. Tapos, next. Ano yung next? Depreciation. Okay, tingnan natin. Okay, what happens? Actually, ang dapat, lahat naman ng chart of accounts dapat gawan mo. However, ang suggestion ko, ang mas magandang gawin mo rito, yung general ledger. Okay? Pwede naman until expenses, pero syempre, para to save time, since makaka-capture mo naman din yung balance doon sa mga expense account from this GL,
Pwedeng ganun din, shortcut. But up to you, pwede yun. Either way, pwede yun, ha? So, what's next? Ginagawa yun, lahat dapat. Pero ako, if I will do it, I'll do it sa real accounts. Nasa na tayo? We have, depreciation. Yung equipment. 100, 700. Okay, katulad dito, 100, 700. Ang gagawin mo, i-right click mo lang, click move or copy, tapos create a copy. Kasi halimbawa, madagdagan ka ng chart of accounts. So, lagay mo rin dito, 100, 700. Teka. Punta ka dito sa chart of accounts. 100, 700. Tapos, syempre, dito, bumili ka ng equipment. Sabihin mo ito yung 24,000. Okay? Tapos yan, kung 24,000, dapat nandito siya sa trial balance mo. So, okay. Ngayon, dapat ito, pag nasa GL, nakaklink siya dito, yung 24,000, ayun. Okay? Tapos, di ba meron kang equipment, so i-depreciate mo siya. Okay? Pwedeng gumawa ka naman din, ito, palitan mo yan, para hindi ka malito. 100, 700. Okay. Ito naman, halimbawa, diba contra asset to? May option ka na mag-create ng GL din. Pero pwede rin, ganito, copy mo siya, move or copy. Yan. Sige, gawin na lang natin ng GL. Tapos, ano ba yung GL account niya? So, it's, yung accumulated depreciation, 107.50. 107.50. Ito. 750. Okay, 107.50. Pwede mo namang din sulatan yan. Tapos ito naman, accumulated depreciation. So, record, accumulated depreciation. Okay, in January. So, tanggalin mo ito. Tapos ito, i-link mo siya dito sa FF. Dito sa depreciation. Okay? Tapos, kita mo siya dito. Saan ba ito, GL? Ito yun. Kasi accumulated depreciation yan. Yan, 107.50. Okay. Diba? What else? 300, 100, 100. Ito na yung revenue eh. 300, 100. So, our capital. So, ganun ang gagawin nyo. Madadagdagan siya. Tapos, tingnan natin ha. So, once nagawa nyo na siya lahat, i-check nyo kung isa-isa nagawa siya dito na, pangalan nito, na pareho ng balanse. Once na gano'n, yun ang ita-transfer siya dito. Pero may shortcut din. For example, particularly for income statement. Binibilook up po yan. Okay, binibilook up po yan. Like, for example, ayan, 460, nakabilook up siya kung ano na dito. Okay, mapupush siya dito sa income statement. Okay, tapos, mangyari dyan, lumalabas, dinapush na siyang lahat. Tingnan ko kung lahat ba napunta. Yung tinatawag ko rito, net income or loss, dapat ito, nakakonect yan dito sa balance sheet, 446040. Ayan, 446040. Tapos, papansinin nyo, ito yung checking nyo. Bangga ba? So, bangga siya, diba? So, teka, hold on. Bangga siya. Alright? So, next naman, ayan ha. So, meron ka ng balance sheet tsaka income statement for month of January, right? Ayan na eh. So, kumita ka for 4.6. Okay? Next. Gawin ko yung 2 months ha. Balik ko ulit dito. Lalagyan natin ng kwento para masundan nyo yung paano siya mag-relate pagdating sa cash, sa
tax. Okay? Now, sumunod naman na buwan, February. Okay. Ganun din, maglagay ka rin halimbawa rito ng February. Sabihin natin, February. Simplify natin yung iba. Okay. Tapos gawa ka rin dito. For March. Okay, sabi natin. 4, 5, 6, 7. So, A, B, C, whatever. D, E, F. A, B, C, D, F. E, F. Okay. Ito naman, February, may revenue ka. 50,000. Ito naman, 20,000. Walang utang, puro cash. Okay? Ito naman, 30,000. Parang 20,000. Medyo simplihan natin. 70,000 naman yan. So, dito, kung 70,000 yan, punta ka dito sa 02. Okay? Dito mo, diba, asan ba yung professional fee or to record professional fee o ito yung service revenue mo. Diba? So, i-link mo to dito. Tapos, ito, yun, dapat equal siya. Okay? Assuming, nagbayad ka ulit meron kang ELF na, may monthly kang binabayaran ng ELF o 5,000. Okay? Ito, kulayan ulit natin to kasi ito galing sa cash receipts. Cash receipts, book mo. Okay? Tapos, mag-create ka ulit ng ganito. Halimbawa, meron kang, actually, pwede mo siyang lagyan ng February naman dito. 2024, anong ginawa? Halimbawa, nagpagasolina ka ulit. Okay. So, yan. Tapos, sabihin natin 500, nagtitipid ka. Hindi ka na lumabas. Dahil sa mahal. Okay? So, ito naman, lagyan mo siya dito. Kasi ulit-ulit lang naman yung ano mo dyan expenses mo. Pag merong additional, magdagdag ka na lang din, ha? Okay, nilagay lang natin yan. Ganyan. Talagang titignan na balance. Kung may nadagdag kang expense account title, you can just add here. Magdagdag ka either expenses yan. Tapos, syempre, iti-tweak mo na lang din yung ano rito, yung formula. Naka-sum if siya. Dagdagan mo na lang. Ayan. Okay? Sundan mo na lang. Nasa na tayo? Alright, andyan. Kasi ito, kung ano rin yung ginawa ko rito, siya rin uulitin mo dun sa, kunwari, yung sa 110 kasi cash yan. Okay? So, dito, susunod mo siya dito. Lagay naman ito February. So, for example, kunin natin itong 02. Lalapit ko siya ulit. Ito, minus yun. Tapos dito, add mo tong revenue mo. To record profession for month of February. Yan. Tapos add mo to. Okay, tapos diba nagbayad ka ng sa contractor na 5,000. Tapos, ipagasolina ka. Alright, so may total naman, right? So, in-add niya lang yan. Tapos, for 77540, tingnan mo kung bangga rito. Okay, hindi siya babangga because yun ang itong pipiliin mo. Itong balance, ito yung movement kasi for the month Pero mangyayari dito, yung balance dito sa GL mo, ito na yun 477,540. Siya yung papunta rito sa balance sheet mo. So, dapat, itong mga to,
succeeding, magko-connect, gagawa ka na talaga ng GL bawat isa. Alright? So, sabihin natin, remember, merong nagkautang sa'yo, tapos binayaran ka yung 10,000. Bakit may 50,000? Cash in bank. Teka, hold on. Diba nang utang, may utang na 10,000. Okay. So, 02, purahin natin itong isang. Yung 10,000 na utang yung 10,000 na utang noong January, na-collect mo na. So, ilalagay mo siya rito. Okay? So, siya ilalagay mo dyan. Alright? So, 10,000 yan. So, dito, ilalagay mo to record collection dito sa 100. Tapos, kunin cash dito. Alright? 487,540. 487,540. Tingnan natin. Yan, 487,540. Tapos, punta ka sa 100, 200. Kasi, remember, nakakolekta ka ng month of February. Ito yung collection mo. Diba? Nakakolekta ka eh. So, lagyan mo rito. Lagyan mo rito yung 10,000. Alright? So, 10,000. Dito, balance ng February, 0. So, ilalagay mo rito 0. Ayan, naka-0 siya. So, succeeding, lahat nakakonect yan dapat sa pangalan nito. Sa GL. So, you really have to create. Pagdating, especially sa real accounts. Okay? Next, what else? Magsasample lang ako Kunwari, meron kang biniling item. Para, halimbawa, pakita ko sa inyo. May binili kang item. Kunwari, may lalagay ka dito. I-insertan natin to. Insert. Tapos, para mapakita ko, paano nyo gagawin nyo? Kunwari, meron kayong binili. Sabihin natin na may binili kayong supplies. Okay? Pero papapalitan yan para mapakita ko lang sa inyo. Debit. Okay. Ito pala. Yan. Tapos, ang supplies nyo is, tapos inutang nyo siya. Para makita nyo. To record purchase of item on account. Pwedeng hindi nyo siya na-ilista dito kasi pwedeng meron accounts payable. Pwedeng hindi nyo siya na-ilista dito, dumiretso na kayo sa general journal. Okay? So, ang gawin natin, nakalimutan nyo halimbawa na lista rito, pero nakasuot mo sa general journal. Pwedeng option yun, ha? So, halimbawa, ang inutang mo is, whatever man yan, 1.5. Alright? This is 02. Yun yung sinasabi ko na, kung kailangan nyo magdagdag ng transaction, yun yung gawin nyo. Alright? So, dapat dito, 200, 100. Yan, gagawa kayo dito ng GL. Okay, copyhin nyo lang. 200, 100. Move or copy. Data copy. So, 200, 100. 200, 100. Tapos, ito. Sukat natin. Kasi yung bumili ka lang. Ayan. Bulahin natin to. Tapos, nag-start ka kasi bumili ng February. Particulars na to buy items on account. Magkano yun? Ay, credit pala siya. Dito pala siya.
Ayan eh. Accounts payable. So, lagay mo dyan yung 1. Okay? So, dito makikita nyo yung 1.5 na yan. Dapat yung total for balance for February. Itong 1.5 na yan. Okay? So, dapat ito, ng 1.5 na yan, nandito siya sa February accounts payable. Ano mo siya ron? 200, 100. Yung 1.5 na yan. Alright? Now, next. May lumulutang na. Okay. Itong creditable withholding tax, dapat, since walang movement, yan, 100, 400, remember, meron yan. So, ito yung mamumove at magmumove siya until magamit mo siya. So, ito pa rin, walang movement, transactions for February, di ba, wala siya. Hold on, sorry. 100, what's the, yung creditable, 100, 400. Ito yung sa creditable eh. Okay, 100, 400. Tapos, wala pa rin siya sa mag-ano pa rin siya, total for February. Kasi hindi pa rin siya na-move, right? So, kukopihin mo lang din siya. Balance sheet, kukopihin mo to. Hanggat hindi siya na-move. Okay, balance, right? Tingnan natin yung income statement mo nung February. O, diba, sumwak na siya. Tapos, anong pumasok dito? 62,100. Siya yung lahat pupunta dito. 62, 448. Kasi, yung net income. 448. Pwedeng, nasa IS tax kasi. Pwedeng yung net income. Delete natin to. Pwedeng ito, plus ito. Alright? So, ang net income niya, pwedeng ito. Yan. 62. So, yan, balance siya. Alright? So, ito naman, we can copy it. Tapos, ito kasi, nakakonect siya dito sa, for example, to February. Ito kasi, nakakonect to dapat dito sa March. So, later, aayusin ko na lang yung formula niya. But I'm going to show you later. Nasa February pa lang tayo, so wala pang error. Okay? So, I'll fix that formula later. So, okay na tayo sa February. Walang issue. So, nakita mo rito na, yan, you're earning 62,000. So, ilagay natin yan. Pagdating ng March, para mapakita ko sa inyo. So, ito, di ba, nung sa March naman, meron naman tayong na, sabihin natin, meron ka naman na earn na 50,000. So, siya yung ilagay mo rito sa March. 50,000. Ayan. Pag merong withholding, sundan nyo to. Kasi kailangan talaga manually nyo siyang i-add. Okay? So, yun. Tapos, remember, nangutang kayo nung February at binayaran nyo siya. So, magdadagdag tayo dito ng pagbabayad na ginawa ninyo. So, mag-insert na lang dito. Okay? Pinapakita ko sa inyo how to do this one. So, dito, ano ba yung nangyari doon? Ito binayaran, so i-reverse yung entry na yan. Pero, sorry, yung accounts payable magiging debit. So, okay. Dito lagay natin yung, copyhin ko lang to ha. Let's see.
Wala kasi talagang cookie cutter na template. I'm just showing you if sa case nyo, biglang mababago. Tapos to kasi cash yan, kasi magbabayad kayo ng cash. So, kunin nyo yung, okay, tapos ito, yung account title. Tapos, sabihin nyo dito, to record payments of materials. So, magkano na yan? Di ba 1,500? So, lagay mo dyan 1,500. 1,500. Okay? So, ang sisimplihan ko lang to, kasi may compute pa tayo. So, ito, na-earn mo income for March. Ito, remember, may depreciation din nangyari nung last time. So, nilatag ko na siya. Okay? Tapos, yung nagbayad. Tingnan natin ha, what happens. Pagdating dito, so, syempre, okay, dito naman, March naman na, isulat, kunin ko dito yung malapit. So, ito, nakatanggap ka ng professional fees ulit. So, cash. Ito yan. Sa March naman, ito yung January, February, March. So, ilagay mo rito yung record, nakatanggap ka ng professional fees na 50,000. Tapos, dito, because nagbayad ka to record payments of materials, magkano? 1,500. So, yan, total mo. So, ito yung total cash balance mo. Dapat 536,040. Siya yung nandito sa cash mo. Sa March is, tingnan mo ha, 536,040. Tingnan mo rito kung, hindi talaga siya magbabangga. Okay, hindi siya magbabangga kasi this is for changed for the period. So, dapat talaga ang GL mo, i-connect mo sa balance sheet. 536,040. So, dito mo siya ilalagay. Ay, hold on. 536,040. Alright. Tapos, okay, tingnan natin. Accounts payable mo, yung 200, 100. Dito. Diba? 200, 100. Nagbayad ka, no? Transactions for March. Nagbayad ka? March. So, particulars plus record payments. So, nagbayad ka ng 1,500. So, yan, wala na ang balance so 0. So, dito mo siya ilalagay. March, 0. That's 200, 100. Alright, so tama yan. Okay, what's next? Itong depreciation na yan, automatic yan kasi nag-book na tayo ng entry. So, essentially, ang total na, okay, professional fee, so hindi siya, let's see what happened. Hindi pala siya what happened to this one? Kasi na-credit up, mali tayo ng pasok. Dapat pala dito, 50,000. Ayan, pa nagkamali. So, sabi ko, ba't hindi kayo pumasok? So, yun, 50,000. Kaya tingnan nga natin yung balance sheet. So, 10,000. Pwede natin yan. So, sa income mo for March, lumalabas 49,000. Okay? Tingnan natin. Pumasok ba dito yung 49,000? Yun, 49,000. Okay? Hold on ha. So, ito, di ba first quarter na yan? So, time na to pay taxes. Okay? So, what you'll do if you're 8%, at you are purely doing this without compensation income, so you have to reduce it by 250,000. Meron akong separate video paano gagawin siya on a quarter basis. But for purposes of this accounting system, kasi we have to book yung payable mo, income tax payable mo, we'll use this one. So, kasi sabi sa 8%, dapat yung gross revenue mo. Tapos, kung meron kang on-account accrual, so you have to add it here. But in this case, yan, total yan is 580, diba? So, i-add natin yun. Ito yun eh. Ang basis natin, hindi ko lang nag-create.
ang basis na kunin natin is ito, 580. Paano ko nakuha yan? Nilink ko yan dito. Alright, 580. Tapos, ililess mo ngayon yung allowable, lagay natin dito. Para kita nyo. Less allowable deduction. Okay, yung allowable deduction na 250. Kasi yan din yung magiging allowable deduction. Or pag ginawa mo yung June, September, okay. So anong total? Total, kung 8 ano ka ha, total taxable income, kung 8%, ito. Ima-minus mo yan dyan. 330. Ito yung total taxable income mo lumalabas. Okay? So if yung tax rate mo is 8%, ang basis mo would be 330 times, sabihin natin, 330 times 8%. Kung naman 40% ang enough mo, time, 8%, ang 40% kasi may ibang computation. Okay? Ang basis, itong basis for 8%. If 40% naman ang ginawa mo, inelect mo, basis for 8%, ibig sabihin, for 40%, diba? Magalit. Kopyahin natin to kasi siya yung less allowable deduction, less deduction, o yung less 40% deduction. Times 0.4, okay? Taxable income. Tax due. Ang tax due dito would be based on graduated rate. Alright. May graduated rate, so it will have a different discussion. Pero, if you're opt for, kung ang pinili mo is 40%, okay, pag 40% ang pinili mo, tanggalin ko lang ito. O yung sabi, ito, if negative amount, itong taxable income, nalagyan ko lang no, if negative amount, no tax due. Okay. No. So, ito naman, kung pinili mo is 40%, merong tinatawag na, ito to be computed. So, may separate discussion yan. Kung ang ginawa mo naman dito, pero mostly pag mga freelancer, mga doctors, or yung mga services, they opt for 8%. Mostly ha. Kasi may, mas, kung based sa tax tool na ginamit nyo, which may isa akong video dyan, nag-opt ka for 8%, ito siya. Makikita mo naman yun kung 8% ka o 40% ang gusto mo. Alright? Now, for 8% kasi, hindi ka subject for percentage tax. 0 ka na doon. May separate video ko dyan. Pero kung 40% ka, meron ka ulit, meron ka mabayaran business tax. So, okay? So, anong basis mo dito would be yung, ito yung basis mo dyan, kung ano tong net sales mo. Tapos, i-multiply mo siya by 3%. So, yan yon. Merong babayaran for business tax. Kung 40% ka, for 8% wala. So, let's
work on this one. Focus natin yung 8%. Okay? Kasi yung thought process niya would be the same. Kung 40% ka, halimbawa may na-compute tayong ditong amount, siya yung ilalagay mo sa income tax payable. So, ito, yung 8%, 26,400, ito yung babayaran mo dapat kay BIR. Alright? However, ileles mo yung 2307 na natanggap mo. Remember, may natanggap kang 2307. Magkano yon? Di ba 10,000? Naalala nyo yun? Ito yung 10,000. Yun ang ibabawas nyo. Ibabawas nyo yung 2307 na yan. Yung 10,000 na yun. Okay? So, kung nakita naman natin yan, yan ang ibabawas mo pambayad. So, total tax to be paid is 16,400. So, paano yung entry nyo dyan? Ganitong entry dyan. Ito, total tax to be paid, ha? So, 26,400. Sa 03, kasi nangyari siya, ang recording mo nito hindi sa April. Kasi, itititag na accrual. Kasi itong tax due mo na due for payment ng April is, they come from January, February, and March. Okay? So, dito, pupunta ka sa General Journal 03. Tapos, dito natin ipopost yung uutang mo income tax payable. Alright? So, asa na ba yun? I-record natin. Pwedeng gawin mo, to record income tax yung ito, provision. Provision for income tax, pa-plus mo yan. Tapos, dito mo muna siya ilagay, 26,400. Okay? Income tax payable. Now, because gusto mo siyang nag-recognize ka na income tax payable, di ba? Alright. So, pero ang i-reflect mo ang pagbayad next month. April, right? So, ito muna i-recognize muna natin yung liability. Tingnan mo kung pumasok siya dito. Yung 26,400. Wala. Gagawan. Ayan, pumasok na siya. Kasi dinirect ko siya. Pero, pwedeng gumawa ka ulit ng 207.50. Ayan. Ito yon. So, income tax payable. Dito natin ilalagay. January, February, March. Okay, dito natin ilagay yan. Plus, income tax payable. Alright? So, meron ka dito ang balanse. 26,400. Alright. Come April. Okay, dito ha, para hindi ma-confuse. Halimbawa dito, meron ka amount na kuha for graduated. Kasi alam ko rito, pag less than 250, hindi pa covered. Pero pag excess ka na ng between 250 to 400, yun na yung, between 250 to 400, yun ang subject for, they call that, for, payment. Okay? Pag beyond 250 ka. So, dito may taxable income ka, no? Tapos, i-less mo pa dito yung, i-less mo pa dito yung, kasi graduated to eh, less, yung 250K, yung sa graduated, coming from graduated. Okay? So, yung excess nito, diba yan? Yes. Yung 98,000, if my memory serves me right, ito yung may 15% sa graduated. So, kung i-multiply mo siya, 0.15 times 0.15. So, kung ikaw ang pinili mo is 40%, instead na 26,400 ilalagay mo, 14,700 kung ilalagay mo dito sa provision for income tax mo. Pero aside from that, meron ka pang ilalagay na 17,400 for percentage tax. Dito mo naman siya ilalagay. Percentage tax dito. Kasi ito naman yung business tax. Ito yun, no? Taxes and licenses, dito mo ilalagay yung, dito mo ipa-plus income tax. O, dito yung 17,400. Okay? Kung 40% ang pinili mo. Pero kung 8% wala ka ilalagay dyan. Okay? Pinapakita ko lang yung scenario. So, since we're good,
nakuha mo na yung for March, then magbabayad tayo ng April, right? Para ipakita ko sa inyo yung paano yung transaction. We go now here to April. Okay? So, para makita niyo yung connect. Assuming April, simplify natin. April, 8, meron kang bentang 250,000. Yan yung niresibuhan mo. Huwag naman tayo maglagay dito sa CPG. Okay? April, magkano yun? 250? Yan yung total. So, lagay natin dito yan sa, we call this, professional fee. Nakatanggap ka eh. Okay? Kopya mo yan. Alright? So, yun ang simple yung transaction natin kasi gusto ko ipakita. Tapos, okay, then magbabayad ka ng April nung utang mo. Remember, dito sa income tax, magkano ibabayad mo? Sabi ko, di ba, ang ibabayad mo dyan would be yung 16,400 kung halimbawang 8% ka, ha? Okay? Kung 8% ka, ang ilalagay mo dito would be dito. So, magbabayad ka ng itong in-entry mong 26,400, ilalagay mo rito. 26,400, tapos i-reflect mo yung 10,000 na binihold sa'yo. Yung difference niya na 16,400, yan yung binayaran mo na ng April. Okay? So, pagdating dito sa ledger mo, 207.50, okay, application, month of April, ayan, record payments, ayan, 26,400. Ito yung sa payable mo eh. Diba? Kaya pagdating mo rito sa balance sheet, wala nang utang. Nakakonect na yan eh sa, yung income tax payable, dapat ang connect na yan, 207.50 dito. Okay? Pero pwede rin naman doon. Tapos ano yung next? Teka, hold on. Bakit nagkaroon tayo ng, okay, kasi kaya may 10,000 dito dapat, di ba hindi pa naman nare-reflect yan, yung 100, 400. So, and still, copy mo siya, transaction for March, wala pa, 0 yan, diba, 0. Kaya ang total for March is still 10,000. Okay. Tapos, so may transaction tayo for April. Diba? Mamaya yan. So, dito, sa balance sheet, kukopyahin mo itong 100, 400. So, balance ito pa rin. Ngayon, ito, because meron ka ng entrada, inireflect mo yan. Diba? So, ilalatag mo itong sa GL mo. 100, 400. Dito sa April, application of credit tax, pwede mo naman nito. It is 10,000. Pwede mo ilagay dito. So, dito lumalabas na balance for April, diba, is 0. Kalimutan ko lang. Kasi diba, pag tinotal mo to, pag tinotal mo yan, tinotal mo to, ano balance sa April? Kasi kung debit yan, debit, less credit, 0. So, ito yun. Yung 100, 400, 0. Alright? So, wala ka ng utang to 400, 105. So, dito naman, tingnan mo yung cash. Ba't may lumutang na 250? Because, hindi pa natin na-record yung cash transaction. Dito, yung 4, yung 250. Record natin to record professional to control fee. Dito man for April, kasi nirecord lang natin eh. Record natin yung cash transaction mo plus 250. Alright? So, ito 786. Dapat ang April mo 769, 640. Punta ka rito.
Yun, nakakonect na siya. So, connected na siya dyan. Alright? Right? Balance ito. So, later on, I'll just fix this one. Basta connect na siya. Ito, accounts payable, kung wala na, rather, accounts receivable, wala naman ng balance yan dito, 100, 400, remember, nabayaran ka na. So, si-zero mo lang naman ito. Okay? Si-zero mo lang naman siya. Alright? So, that's how it connects. O yan, balance. May pinakita tayo accounts, income tax payable. Pero the following April, wala. Alright? So, tingnan natin how it works. Bakit may lumulutong itong 259? Because ito, dapat wala ito. Ayan. Hold on. Plus natin ito. Kasi, because dapat ito, depreciation, hindi yata na be-look up. Kasi yung depreciation, dapat, for May, no? Like May. Natanggal yung depreciation dito. Lagay natin. Kasi ito yung every month meron, right? So, ayun siya. Ito natin. May. Yung depreciation, nakad po dito sa May. Ayan. Tapos balance sheet. Okay. June. I just fix this. What happened? 2,000 net income ng May. So, pag ganito, meron tayong hanapin. Tama naman ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5. So, this is not to be removed in June. July. I just fix this. So, pero ito dapat connect siya. Yung net income nito, connect sa August. Ito. September. October. November. December. Kasi, entry ko ang depreciation. So, I'll check later on ano yung lumulutang, but that's how it works. So, before I give it. So, I hope this helps. At least nakikita nyo. So, ang mangyayari dito, whatever is listed dito sa cash receipts book nyo, yun ang i-copy nyo doon sa cash receipts journal nyo. Ito, cash purchase, ganun din. Tapos, ano yung man yung walang kulay for each month, yun ang kukopihin nyo. Alright? So, sa case na to, for, what do you call this? For March, ito kasi kinopy natin yan sa cash receipts book. So, you have to put a color. Okay? Para hindi kayo malito. Ito rin yata, hindi natin nag-green ng kulay. Ayan, may kulay na pala siya. Alright? So, nakita nyo rin pag nagbayad or may nasingil kayo, you can fix this one. Alright? So, I hope this helps. Tapos, this is really very helpful pag ikaw connect nyo siya. There's a separate video regarding doon sa income tax. Pero at least pinapakita ko sa inyo paano kino-compute. Okay? So, this one naman, connect naman ito. So, ito allowable the following month. Yan yung allowable deduction na yan. So, tapos ito, basis, dapat ang connect nito would be April, would be ito, saka ito. Yan. Ito naman nakakonect na siya. Nabura ko lang yun. Alright, so I hope this helped. This is how it works. So, yun. Alright, thank you.